so another day sa office. Share ko lang din, may bali-balita na mag-float yung account. Kahit sabihin natin may pagka-corporate and may pagka-office setup yung pagiging call center, yun yung isa sa downside ng pagtatrabaho sa BPO. Hindi ko alam kung familiar pa kayo dun sa mga term na yun, but basically yun na yun. Sa BPO, hindi mo masasabing forever ka mag-stay sa isang account or isang klase ng trabaho. Kasi karamihan ng source ng trabaho sa BPO, client-based. So once na nag-decide na yung client na i-let go na yung isang company, then yun talaga, walang choice. As per DOLE, ordinance din naman, hindi naman kayo basta-basta papabayaan ng company like talagang wala na kayong trabaho. Merong tinatawag na floating status and hahanapan nila kayo ng account kung saan kayo pwede next. Ayun nga lang, syempre, depende rin yun dun sa account na pupuntahan mo. Hindi ka pwede basta-basta mamili ng trabaho lang. So kung sasabihin natin na komportable ka sa previous account na pinagtatrabahuan mo, and then dun sa account na nilipatan mo, medyo tagilid ka na, wala kang choice kung kailangan mo talaga ng trabaho. First time ko to maging tech support and ang masasabi ko lang is ganun pala ka-fucked up yung Microsoft. Hindi to out of hate kasi ma-float na yung account. Actually, gusto ko nga na ma-float na tong account na to kasi para mapunta naman sa iba. Pero wala, pagdating talaga sa pricing ng mga produkto nila, yung mga office license na binibili nyo, yung marketing strategy, yung web design, lahat talaga designed para ma-direct yung customer na gumastos lang talaga ng pera kahit hindi naman deserve nung product na yun yung ganong klaseng presyo or ganong klaseng kamahal na subscription. Pero magtataka ka rin kasi bakit hanggang ngayon established pa rin yung Microsoft. Hindi naman sila magtatagal sa industriya ng ganyan kung wala rin namang maganda dun sa mga produkto nila. Siguro kasi yung pagiging user-friendly niya, lalo't kapag medyo familiar ka na kung paano gamitin yung mga lumang klase ng mga office or license, hindi siya ganun kahirap intindihin kahit sabihin na nating mga senior citizen na yung gumagamit nung app mismo. Tapos idagdag mo na yun na kilala and trusted daw kuno yung brand na yun. Kaya, ayun, hanggang ngayon namamayagpag sila. Parang Facebook lang yan na kahit sobrang at risk yung mga personal information mo. Ang dami pa rin talaga yung user all over the world. Ever since naman nung nagsimula kami dito, ramdam na namin yun parang hindi siya stable na account. Basta ang gusto ko lang talaga ngayon kung sakasakaling malipat ng account, sana work from home yung setup. Yun talaga yung type ng setup na inaasam-asam ko kahit noon pa. Marami nagsasabi na hindi daw masaya yung work from home pero ako naman, what? But anyway, kanya-kanya namang opinion yan, kanya-kanyang comfort zone yan. Yung iba naman kasi gusto talaga lagi yung nakikipag-socialize, gusto lagi yung rumarampa, gusto lagi na i-flex yung damit na sinusuot, mga ganun. At the end of the day, ang importante doon, meron kang trabaho. So ayun, uuwi na. Kailangan ko pa i-edit yung vlog na ipopost ko bago tong vlog na to. Actually, late na nga ako sa schedule. Dapat kanina pang mga 6 AM naka-schedule dapat yung post nun. Pero yun, siguro bukas na lang or baka mamayang hapon kung matatapos ko today. Hindi ko kasi pwede i-share dito yung recent na beauty shot or beauty montage na ginawa ko para dun sa pamangkin ko. Dahil baka kasi ma-copyright. Ilalagay ko na lang siguro yung link ng shorts dito sa description. But tingin ko yun yung pinaka-the best na ginawa kong montage so far. Siguro mga 3 hours ko lang natapos yung montage. Kasi maigli lang naman yun, 50 seconds yun. Kasama na dun yung, yung promotion ko dun sa The Answer. Feeling ko ang ganda nung kinalabasan, swabing-swabe lang, ang ganda nung pagkaka-edit, ang ganda nung pagkakakulay kahit merong mga sablay dun sa ibang angulo. Special thanks din talaga dun sa pamangkin ko na kahit pa paano magaling siya mag-project sa harap ng camera. Nahihiya pa siya ngayon but nakikita ko yung potential niya para maging model kasi naturally maganda talaga yung mukha niya. Syempre isang lahi pa ba magmamana yun, di ba? What? Pero wala, kidding aside, magaling talaga siya umarte, tapos mabilis siya maging komportable sa harap ng camera. Sana kung ipupush siya yung modeling, maging successful siya doon kasi nandito yung family niya para i-support siya. Now, it's 8:30, kailangan ko na umuwi, mag-edit pa. Let's go! Okay. So, isa sa mga bagay na natutunan ko sa paggawa ng video dito sa YouTube is yung pag-apply ng disiplina sa sarili. Hindi ko naman sinasabi na naging sobrang disiplinado kong tao, pero yung pag-set ng schedule na strict na susundin mo, yun yung isa sa pinaka-tinuro sa akin nitong paggawa ng videos dito. Nag-stick kasi ako dun sa schedule na pagpo-post ng video every Wednesday or Thursday morning.
Unti-unti nagkaroon siya ng ganong pattern na sa isip ko kailangan ko sundin and hindi ako komportable kapag hindi yun nasunod. Yung paggawa kasi ng video dito, hindi naman masyado nagtitake ng effort para sa akin kasi hindi naman na naaapektuhan yung ibang aspeto ng buhay ko. Pero yung pagkakaroon ng disiplina sa isang bagay, minsan nadadamay na rin yung ibang mahalagang bagay na kailangan mo rin gawin. Yung pagiging consistent ng pagpo-post dito, yung same mentality, i-apply mo lang din sa iba. Tapos itong mga nakaraan, imbes na hinahayaan ko lang yung sarili ko mag-scroll sa social media, sa Instagram, usually sa Instagram lang talaga. Imbes na maubos yung oras ko sa bagay na yun, pinasok ko na rin yung activity na pagbabasa ng libro. So meron akong 2 libro dito, yung isa hindi ko pa nasisimulan, pero itong isa siguro mga 1/3 na nababasa ko. Yung feeling na parang bumabalik yung dating momentum na nawala, yung sobrang pagiging strict ko sa pagbubuhat sa gym, yung pagiging focus ko into fitness. Bumalik yung same mentality but nag-a-apply na siya sa ibang bagay. Okay, so for this whole vlog sequence, yung ginamit ko lang na resolution is yung 1080p. Hanggang ngayon sinusubukan ko pa rin or nag-experiment pa rin ako kung ano yung best na settings ng camera na mag-work para sa akin. Pag mga professional work, mga montage, mga beauty shot, real estate, yan, matik yan, gagamitan ko ng 4K. Pero sa mga gantong klaseng simple na vlog lang, siguro tatry ko muna kung makakapag-stick ako sa 1080p lang. Tapos, ayun. Marami kasi akong mga fina-follow na YouTuber na videographer din, pero kapag professional work lang sila gumagamit ng 4K. Pati yung sequence kanina ng montage, actually, etong buong vlog na to, 1080p lang yung gagamitin ko. Pero, ganun pa rin, same camera, yung R8 pa rin. May napanood din kasi akong video na 6K resolution pa rin naman siya na kinompress lang into 1080p. So, hindi siya kagaya nung regular na 1080p na footage ng mga ibang camera or mga lumang camera. Kagaya nung sa akin, yung 700D. Mas magiging sharp daw yung video and ayun, tingnan natin. Malalaman ko naman yan kapag in-edit ko na tsaka pinost ko na sa YouTube. Kasi sa YouTube kahit post ka ng 4K, kinocompress nila yun into 1080p para mas madaling ma-process. But it doesn't mean na mag-shoot lang kayo sa, or mag-stick lang kayo sa 1080p. Kapag nag-cover pa rin kayo ng footage tapos ginamit nyo yung 4K, and then ni-render or in-export nyo siya ng 1080p, mas maganda pa rin talaga yung quality niya. Yung music video ni Lucy J, gamit ko dun Sony, pati etong sa recent lang, yung beauty shot na ginawa ko dun sa pamangkin ko, 4K yun. Tapos, in-export ko lang siya ng 1080p. Pero nung in-upload ko na siya sa social media, sa Instagram, sa Facebook, pati sa YouTube, sobrang panalo na ng quality kaya worth it kahit medyo mabigat sa editing device na ginagamit ko yung mag-render ng mga file na ganun kalalaki. Quick update nga pala dun sa battery na binili ko, yung KNF Concept na LPE17. Okay naman siya pagdating sa performance tsaka dun sa battery life. Ang problema lang, hindi siya nag-i-indicate na malulobat na bigla na lang namamatay yung camera. Tapos yung nire-record mo pa habang namatay, hindi siya masasave and magiging corrupted na siya. Pero hindi ko pa alam kasi nung tinignan ko yung memory card, naging .dot file siya. Hindi ko sure kung may mga software na pwedeng ma-reverse yung ganong klaseng pangyayari. Pero sobrang nakakabuisit yung ganon. Hindi ko alam kung defective lang yung nabili ko sa KNF, but sobrang nakaka-disappoint. Bahala na, but for now, magre-rely muna ako sa patansya-tansya lang ng battery life kasi, yun nga, kagaya yung sabi ko kanina, bigla na lang namamatay. Munti ko makalimutan na November 1 na pala ngayon. Ang gusto ko sa November 1 yung gathering ng family. Kaso nowadays kasi hindi na ganun kadali or hindi na kami nagkikita-kita ng mga family member. May kanya-kanya na kasing mga priority ngayon, demand sa trabaho, etc. etc. Naalala ko pa rin kung gaano ako excited kapag malapit na yung November 1. Gumagawa pa kami ng mga bola na kandila. Wala lang, nakakamiss lang yung mga ganong panahon. Tapos pagdating ng mga 12 or 1, maglalakad na kami nun mula sementeryo hanggang dun sa bahay namin kasi wala talagang masakyan. So yun, let's go!